Kaayaan nga kami ni mama magsimba sa Quiapo. Yun nga madalas nga kami sa park ngayon kaya niya ng maglakad-lakad, mag-LRT, lalayan mo lang siya at laging may dalang tubig at baka mahilo. Dala nga kami ng mga eco bag diyan kasi balak nga namin after magsimba, bibili kami ng mga gulay at prutas kasi nga maganda yung mga gulay at prutas dun at affordable. Papunta na nga kami diyan ng simbahan. Pag-uwi nga namin biglang nag-share si mama, nagdasal daw siya ng taimtim. Bigla daw siya nakakita ng liwanag. Papunta kami ng Chowking. Parang wala siya sa ulirat, yung pala nakakita siya ng liwanag. Akala ko nahihilo siya. Nag-daw na malaki sa noo niya. Ewan ko ba, sabi niya kasi nagdasal siya ng taimtim. Akala ko nga nung pagpunta namin ng Chowking babagsak siya. Feeling ko pinapakinggan siya ni God sa mga dasal niya. Nung kumakain na nga kami diyan naging okey naman siya. Hati nga lang kami kasi 'di puwedeng maraming kakainin kasi nga dapat mag-healthy living kaming dalawa. Order ako ng isang beef mami, yun yung gusto niya at isang chow fat at isang halo-halo. Naghati nga lang kami sa lahat kasi hindi puwedeng tag-isa dahil masyadong marami. Hindi nga kami sanay ni mama na madami yung kanin kasi pinipilit ko nga na dapat magda-diet kaming dalawa dahil para mabawasan yung mga dosage ng mga gamot niya or mabawasan na talaga yung gamot niya at healthy pa kaming dalawa. Yun din sa'kin dahil may maintenance na ako ng high blood. Gusto kong goal ko is mawala yun. Kaya dapat pumayat talaga ako. Kasama ng pagpapapayat ko, gusto ko din na sumabay din si mama. Para nga mas humaba pa yung buhay niya. Pinagbigyan ko nga siya diyan na kumain kami sa Chowking. Paborito niya yung beef mami pero hindi puwedeng ubusin ng isang ganyan dahil masyadong marami. Kaya dapat lahat hati kami. Yung pagkakain nga niya, naging okey naman na siya. Parang nasa ulirat na siya. Kasi daw kanina parang nagsasalita daw ako, parang hindi daw niya ako nadidinig. Kasi may nakita daw siyang malaking-malaking liwanag sa noo niya. Kasi nagdadasal nga daw siya ng taimtim. Nalaman ko nga habang nagsisimba kami may nakita akong dalawang mag-couple nagpa-bless sa pare. Puwede pala yun kaya nagtanong daw ako sa guard na, "Guard, ano po ba yung pinapa-bless ng couple?" Sabi niya, "Yung singsing nila kasi aalis na daw sila at 'di na sila makakapagsimba. Puwede naman pala magpa-bless sa pare." Tinanong ko siya, "Puwede po ba yung may sakit?" Sabi niya, "Oo naman, 'wag lang Friday or Saturday kasi masyadong maraming tao." Alam mo naniniwala talaga ako sa pagbalik mo kay God mo is magdasal ka talaga. Kasi feeling ko nadidinig niya talaga yung mga dasal ko, eh, lalo na sa Quiapo. Sabi ko gano'n talaga siya kasi parang simula nung nagbalik ako kay God, naging magaan yung feeling ko. So, importante sa buhay na kahit anong pagsubok is number one talaga si God sa'yo. Pagsubok ka man o wala, dapat nagpapasalamat ka sa kanya sa mga maliit o malaking bagay na binibigay niya sa'yo. Kapag sinabi ni God na no, ibig sabihin hindi yun para sa'yo. After nga namin magsimba, ayan papunta na kami dun sa bilihan ng mga native na gulay. Yung mga gulay ng mga Pangasinan, yung niluluto sa pakbet or bulang lang. Yung uwi nga niyan, malapit lang sa simbahan. Ayan, diyan mo makikita yung mga iba't ibang klaseng gulay. Kung gusto mo ng mga magagandang gulay kung pang restaurant or native, kahit ano, name it, nandyan sa malapit sa simbahan ng Santa Cruz. Ang balak nga ni mama diyan bumili ng mga pampakbet, yung paborito naming luto ni Kuya Turing sa Pangasinan. At balak din namin na maggulay-gulay na lang muna kami. Healthy na, mura pa. Mula nga nung na-encourage ko siyang exercise at mag-healthy living. Parang di na rin ako sanay na masyadong kumakain ng karne. More on gulay isda kami.